Part 25. Sa mga oras na iyon ay bigla na namang dumating ang napakalakas na kulog at kasunod nito ay ang pag-uumpisa ng pagbagsak ng ulan. Sa una ay maliit pa ang patak nito ngunit hindi nagtagal, wala pang 2 minuto ay naging malalaki na ang mga patak ng ulan. Ilang sandali pa nga ay tuluyan ang bumuhos ang napakalakas na ulan at halos ang paligid nila ay nabalot ng ulap at halos wala na ring masyadong makita. Pareho silang tumakbo ni Greg, ngunti dahil sa kanyang pag-aalala sa kanyang mga baby ay bigla na lamang siyang bumagal sa pagtakbo sa takot na baka madulas siya at nang mapansin ito ni Greg ay bigla siya nitong nilingon. Huwag kang matakot, sabi nito sa kanya at ilang sandali pa nga ay tuluyan na niyang naramdaman ang mainit na palad na humawak sa kanyang mga kamay. Hindi kita hahayaang mapahamak, dagdag pa nitong sabi sa kanya. Ang maalalahan ng boses ni Greg ay mahinang umalangaw-ngaw sa ulan. Nang marinig niya ang sinabi nito ay nabawasan ng kaunti ang takot niya. Sa kabila ng lahat ay alam ni Annie na hindi porke malakas ang ulan ay may dahilan na siya para makipaghawak ng kamay sa ibang lalaki. Alam niya pa rin naman na may asawa na siya. Ngunit dahil sa pag-iisip niya sa kanyang mga baby ay hindi na siyang tumanggi at hindi na siya nagpakipot pa. Dahil nga alam niyang madulas ang daan ay baka madulas siya at kapag nangyari iyon ay baka iyon pa ang maging dahilan ng pagkawalan ng baby niya. Dahil nga sa magkahawak sila ng kamay ni Greg ay medyo napanatag ang kalooban ni Annie at nagkaroon ng lakas ng loob na tumakbo sa gitna ng ulan. Habang tumatakbo sila ni Greg ay hindi niya maiwasang hindi mapatitig sa malapad na likod nito. Sa kabila ng malabong paningin dahil nga sa buhos ng ulan ay bigla na lamang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Annie. Ang likod nito ay napakapamilyar, parang likod ito ni Lucas. Bigla niya tuloy naisip na paano naging magkatulad ang mga ito. Samantalang alam niya na kaagad na hindi naman darating si Lucas para sunduin siya. Maya-maya pa nga ay lumakas pa ng lumakas ang ulan. Nagkaroon din ng kidlat at pagkulog sa kalangitan at ang malakas na ulan ay parang tubig na bumubuhos. Nang malapit na sila sa bakana ng sementeryo ay hindi na niya napansin pa ang isang malaking bato sa kanyang harapan dahil sa napakalakas na buhos ng ulan at dahil rito ay bigla na lamang siyang nawalan ng balanse at ang kanyang katawan ay bigla na lamang nahulog. Dahil rito ay bigla na lamang tumigil ang pagtibok ng puso niya ng mga oras na iyon. Saglit na nablangko ang kanyang isip at tuluyan na niyang nakalimutan ang mag-isip. Sobrang takot ang naramdaman niya ng mga oras na iyon. Nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata at halos ayaw niyang idilat nang maramdaman niya ang mahigpit na yakap at wala siyang kirot na naramdaman sa kanyang katawan gaya ng iniisip niya. Napagtanto niya na siya ay nasalo kaagad ni Greg kaya bigla siyang napahinga ng maluwag. Salamat Greg, sobrang kinabahan talaga ako, sabi niya rito. Dahil nga sa sobrang takot niya ay halos tumigil talaga ang kanyang paghinga. Mabuti na lamang at nasalo siya nito. Kumusta ang mga paa mo? Napalay ka ba? Agad na nilingon ni Greg ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang mga paa at nagtanong. Agad naman niyang iginalaw-galaw ang kanyang mga paa at doon niya napag-alaman na wala namang naging problema sa kanyang mga paa ngunit ang kanyang suot na sandals ay bigla na lamang nasira dahil nga sa nangyari sa kanya. Mukhang nasira lang ang sapatos ko, sabi ni Annie rito at pagkatapos ay dali-dali siyang yumuko upang tanggalin ang suot niyang sandals. Pagkatapos niyang tanggalin ito at agad niyang binitbit ito at pagkatapos ay ngumiti rito. Ayoko nang magsapatos. Magyayapak na lang ako, sabi niya rito. Hindi, kaagad naman nasagot ni Greg sa kanya. Ang daan ay madulas lalo na ngayon at umuulan. Masyadong delikado lalo na para sa'yo ang nakapaa, sabi nito sa kanya. Pero sira na ang sandalas ko at hindi ko na ito maisusuot pa. Mag-iingat na lang ako at babagulan ko na lang maglakad. Sabi niya rito. Ngunit sa mga oras din naman na iyon ay bigla na lamang umupo sa kanyang harapan si Greg. Halika na, papasanin na lang kita, sabi nito sa kanya. Agad naman na napailing si Annie at mabilis na tumanggi. Hindi ano ka ba, napakarami ko ng utang na loob sa iyo. Kung papayag pa ako na magpabuhat sa iyon ay mas lalo lang dadami ang utang ko sa iyo. Sabi niya rito. Alam ni Greg kung ano ang iniisip nito bakit ayaw nitong sumakay sa likod niya. Nilingan niya ito at seryosong tumingin kay Annie na parang bituin ang mga mata. Alam ko kung ano ang iniisip mo at ikinababahala mo. Huwag kang mag-alala tungkol dito dahil isipin mo na lang na isa akong pulis o kaya isang kaibigan na tutulungan ka sa oras na tulad nito. Sabi nito sa kanya.
Nitong mga nakalipas na mga taon ay maraming beses na akong tumulong sa mga tao sa gitna ng malakas na ulan. Madalas mga matatanda, ang iba naman ay mga nasa 20 o kaya mga buntis at mga bagong kasal kaya huwag ka nang mahiya. Responsibilidad ko ito sa trabaho ko, dagdag pa nitong sabi sa kanya. Wala naman silang pinagkaiba sa iyo dahil lahat kayo ay kailangan ng tulong ko kaya huwag ka nang masyadong mag-isip. Sabi pa nito sa kanya kaya wala siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga na lamang. Isa pa ay wala naman itong masamang intensyon sa kanya kaya hindi na siya nagdalawang isip pa at dali-daling lumapit rito upang pamasan rito. Kung pagod ka na, sabihin mo lang sa akin at bababa na ako para maglakad ng mag-isa. Kaya ko naman kasi sabi niya pa. Sige, simpleng sagot naman nito sa kanya. Matapos niyang marinig ang sagot nito ay napakagat na lamang si Annie sa kanyang mga labi at pagkatapos ay unti-unti nang umakyat sa likod ni Greg. Matapos naman siyang sumakay sa likod nito ay inagaw nito sa kanyang ang sandals na hawak niya. Ako na ang hahawak ng sandals ko, sabi niya rito at agad na inagaw mula rito ang sandals na hindi naman na nito inilayo pa sa kanya at ipinaubaya na lamang sa kanya ang sandals. Ilang sandali pa nga ay nagumpisa nang maglakad si Greg habang nasa likod siya nito. Ang buong paligid ay halos wala na silang halos makita at mas lalo pang lumakas ang ulan. Sa mga oras na iyon ay bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Greg. Naisip tuloy ni Annie na baka ang pamilya na ito ni Greg at nag-aalala na ang mga ito rito. Greg, please, ibaba mo na ako at ako na lang ang maglalakad mag-isa, kaagad na sabi niya rito. Sa totoo lang ay wala ni isa man ang trumpeto sa kanya ng ganito na may sobrang pag-aalala at pag-aalaga. Sa mga sandaling iyon kahit na malakas ang buhos ng ulan ay napuno ng init ang kanyang puso. Okay lang. Kaya ko naman, sagot nito sa kanya kaagad. Pagkatapos nitong magsalita ay nagtuloy-tuloy pa rin ito sa paglalakad. Ilang kulog ang bumagsak mula sa kalangitan at pagkatapos ay napatingala ng wala sa oras si Greg at pagkatapos ay nagsalita. Mukha lalakas pa ng lalakas ang buhos ng ulan Annie kaya hawakan mo ako ng mahigpit at tatakbo ako para makahanap tayo kaagad ng pwede nating masilungan. Sabi nito sa kanya. Sige, mabilis niya namang sagot rito at pagkatapos ay niyakap ng mahigpit ni Annie si Greg sa leeg nito. Sa mga oras na iyon ay nagsimula ng tumakbo ng mabilis si Greg at sa wakas, pagkalipas lamang ng ilang minuto ay natano na ni Annie ang isang pavilion sa kanilang harapan. Sa mga sandaling iyon ay kaagad niyang itinuro ang pavilion na tuwang-tuwa. Greg, nakita ko na ang pavilion. Malapit na tayo, sabi niya rito na bakas ang ligaya sa kanyang boses. Mabuti naman kung ganon, kaagad naman na sagot nito sa kanya. Pagkatapos lamang ng 2 minuto ay dumating na sina Greg at Annie sa pavilion habang karga-karga pa rin si Annie sa kanyang likuran. Nang makarating sila doon ay kaagad na bumaba si Annie mula sa likod nito at pagkatapos ay hinanap niya sa kanyang bag ang dala niyang mineral water kanina sa kanyang bag na hindi niya pa naiinuman hanggang sa mga oras na iyon. Alam kong pagod ka, kaya uminom ka na muna ng tubig, sabi niya rito sabay abot rito ng bote ng tubig. Sabi niya rito sabay abot rito ng bote ng tubig. Sa katunayan ay talaga namang napagod si Greg sa ginawa niyang pagtakbo at hanggang sa mga oras na iyon ay habol-habol pa rin niya ang kanyang paghinga kaya dali-dali niyang inabot ang bote ng mineral water na iniaabot sa kanya ni Annie at dali-dali iyong ininom. Napabuntong hininga si Annie at pagkatapos ay inilibot sa kanyang paligid ang kanyang tingin pagkatapos ay ibinalik kay Greg ang kanyang mga mata at napansin niya ang iniinom nitong tubig na halos wala ng laman sa mga oras na iyon at doon niya napagtanto ang isang bagay. Maling tubig ang naibigay niya rito. Ang kanyang dalang bag ay may 2 maliit na bote ng mineral water, ang isa ay hindi pa nabubuksan habang ang isa ay binuksan na niya kanina at uminom na rin siya mula doon. Dahil kaunti lang naman ang ininom niya kanina ay hindi niya napansin ang pagkakaiba nang iabot niya ito rito. Nang makita naman ni Greg na nakatingin si Annie sa walang laman na mineral water ay agad siyang nag-alangan at pagkatapos ay nagtanong rito. Anong problema? Tanong niya rito kaagad. Well, ano? Hindi niya alam kung paano niya sasabihin rito ng mga oras na iyon ang tungkol doon. Ngunit sa halip na sabihin niya rito ang totoo ay pinili na lamang niya na baguhin na lamang ang kanilang usapan. Wala naman. Gusto ko lang sanang itanong sa iyo kung kamusta ang pakiramdam mo. Sabi niya. Iyon na lamang ang naisip niyang sabihin rito. I'm fine. Wala namang masakit sa akin. Ikaw ba?
Balik namang tanong nito sa kanya. Nang mga oras na iyon ay hindi, sinasadyang mapatitig si Greg kay Annie at dahil sa napakagandang mukha nito ay hindi niya naiwasan na hindi mapaiwas ng tingin mula rito. Napalunok siya at pagkatapos ay napakuyom at pinaalalahanan ang sarili niya. Sa totoo lang ay cute si Annie lalo na at muli siyang napalunok sa isiping iyon. Ang iyong damit, sabi niya na hindi na lumingon rito pa. Dahil sa sinabi ni Greg ay hindi naiwasan ni Annie na hindi tingnan ang kanyang sarili at doon niya napagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Kaagad niyang niyakap ang kanyang sarili nang wala sa oras gamit ang kanyang dalawang kamay at pagkatapos ay kaagad na nag-init ang buo niyang mukha ng mga oras na iyon. Napakagat siya sa kanyang mga labi. Pakiramdam niya tuloy ay kulay kamatis na ang kanyang mukha dahil sa pamumula nito nang wala sa oras. Sa kanyang loob-loob ay sobrang hiyang-hiya siya. Annie, ano ka ba? Napakat-asterisk nga mo at hindi mo man lang naisip na umulan ng malakas at nabasa ang damit mo. Hinayaan mo pa talaga na ang iba ang magpaalala sa'yo. Pagalit niya sa kanyang sarili. Nakasuot kasi siya ng puting kamiseta ng mga oras na iyon at ang tela ng kanyang damit ay gawa lamang sa napakanipis na material at napakagaan suotan. Kung sa normal na araw lang ay maayos naman ang lahat ngunit ngayong nabasa ng ulan ang kanyang damit ay naging manipis ito at bumakat sa kanyang katawan kung saan ay halata ang suot niya na mga panloob. Walang nagawa si Annie kundi ang mapakagat labi na lamang ng mga oras na iyon at napaisip kung ano ang pinakamainam niyang gagawin nang bigla na lamang hinubad ni Greg ang suot nitong coat at pagkatapos ay naglakad palabas ng pavilion at piniga ito. Matapos nitong pigain ito ng ilang beses ay pinagpag nito ang coat at ibinigay ito kay Annie. Medyo basa ito pero isuot mo na lamang ito, sabi nito sa kanya at inabot nito ang coat sa kanya. Agad niya naman itong kinuha. Salamat, sabi niya rito. Walang siyang ibang magagawa kundi ang kunin ang ibinibigay nito sa kanya ng mga oras na iyon. Agad siyang tumalikod mula rito at pagkatapos ay dali-dali niyang isinuot ang coat nito sa kanyang likod. Siniguro niya muna na bago siya muling humarap rito ay handa na siya talaga at nakatago na ang lahat ng kanyang dapat na itago. Sa mga oras na iyon ay muli na namang tumunog ang cellphone ni Greg. Agad naman na dinukot ni Greg ang kanyang cellphone at pagkatapos ay doon niya nakita na ang kanyang ate pala ang tumatawag. Sobrang lakas ng ulan. Saan ka nagpunta? Diretsyong tanong nito sa kanya pagkasagot pa lamang niya ng tawag. Ayos lang ako, huwag niyo akong alalahanin. Nandito ako sa pavilion ngayon at pwede niyo naman akong daanan na lang rito. Sagot niya kaagad rito. Narinig naman niya na napabuntong hininga ito sa kabilang linya. Sige, hintayin mo na lang kami diyang at dadaanan ka na lang namin dyan, sabi nito sa kanya. Ngunit nang marinig ni Greg na isasama ng kanyang ate na dumaan doon ang kanyang ina ay mabilis siyang nagsalita. Ate, may kasama pa kasi akong kaibigan ko ngayon. Pwede bang ihatid mo na lang muna si Mommy pauwi at ipasundo mo na lang ako sa driver natin? Hindi naman ako nagmamadali, sabi niya rito. Kaibigan. Tarantang tanong naman ni Lilian kay Greg na may himig na gusto nitong mag-usisa tungkol sa kaibigang sinabi niya. Anong klaseng kaibigan? Tanong nito sa kanya. At isa pa ay halos kakilala ko lahat ng kaibigan mo. Isa pa ay isabay mo na rin siya para makilala ko siya. Sabi pa nito sa kanya. Masyado kayong marami ate. Ayokong takutin siya kung isasabay natin siya dyan. Pagdadahilan niya rito. Agad naman na naunawaan ni Lilian ang ibig sabihin ng kanyang kapatid ng mga oras na iyon. Naiintindihan ko. Sige, ay papasundo na lamang kita riyan kay Kenna. Sumusukong sabi nito sa kanya. Agad naman na sumagot si Greg nang marinig niya ito. Hindi na kailangan. Magdudulot lang siya ng gulo rito kapag pumunta siya rito. Sabi ni Greg. Sa hindi namang inaasahang pagkakataon nang matapos siyang magsalita ay narinig niya ang tinig ng bunso niyang kapatid mula sa kabilang linya. Kuya, grabe ka naman sa akin, sabi nito. Kuya, pulis ka at hindi ka dapat nagsasalita ng mga masasamang bagay tungkol sa kapatid mo lalo na kapag hindi siya nakaharap, hindi ba? Tanong nito sa Naya. Kahit na ayaw mo ay wala ka nang magagawa pa dahil sisunduan kita dyan, sabi nito sa kanya. Hindi na lamang nakasagot pa si Greg rito. Napabuntong hininga na lamang si Greg ng mga oras na iyon dahil kahit gaano pa siya kagaling na pulis pagdating sa nakababata niyang kapatid ay wala siyang magagawa rito. Dahil sa pag-aakala na malapit nang dumating si Kenna doon ay agad na sumakit ang ulo ni Greg. Idagdag pa na suot ni Annie ang kanyang coat.
Sa mga sandalan dumating ang kanyang kapatid na babae ay tiyak na napakarami nitong magiging tanong sa kanya. Agad na ibinalik ni Greg ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at naglakad palapit kay Annie. Katie, tawag ko lang sa pamilya ko at may darating na susunod sa atin rito. Napakalakas ng ulan at mukhang walang planong tumila ito. Ihahatid na kita, sabi niya rito. Matapos naman na marinig ang sinabi ni Greg sa kanya ay kaagad na tumanggi si Annie. Salamat na lang Greg, pero kasi ay napakarami ko ng utang sayo. Sabi niya rito. At isa pa ay ayaw ko nang makaabala pa sayo. Dagdag pa niyang sabi rito. Wala namang problema sa akin iyon. Sagot naman nito, ngunit tumanggi pa rin si Annie dahil napakarami na nitong nagawa para lang sa kanya at ayaw na niyang makaabala pa rito. Hindi na talaga, ano ka ba? Sobrang lakas ng ulan kanina at nabasa ka na ng dahil lang sa akin. Kung tutulungan mo pa ako ay baka magsisisi na ako ng sobra. Sabi niya rito. Ano ka ba, marami akong libreng oras ngayon. Giit pa nito at halos sumakit na ang ulo ni Annie ng mga oras na iyon para lamang gumawa ng dahilan para tanggihan ito nang bigla na lang may tumunog. Akala niya ay ang sasakyan na ni Greg para sunduin sila at hindi niya inaasahan na ang taong bumaba mula sa sasakyan ay walang iba kundi si Lucas. Bigla siyang napatitig rito at pagkatapos ay napatanong sa kanyang isipan kung si Lucas ba talaga yun. Nang mga oras na iyon ay hindi makapaniwala si Annie at naramdaman niya na tila ba may mali ang kanyang mga mata. Tila ba nanlabo ito bigla at nag-ilusyon siya bigla. Ngunit sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, ang matangkad na figure na may hawak na payong ay palapit ng palapit sa kanila at ang mukha nito ay naging malinaw at doon niya na siguro na hindi nga talaga siya. Namamalikmata at si Lucas nga talaga ang unti-unting naglalakad palapit sa kanila. Nandito si Lucas. Bakit siya pumunta rito? Sa totoo lang ay wala sa isip niya na pupuntahan siya nito. Ani ang pamilyar nitong tinig ay kanyang narinig, ibinaba ni Lucas ang dala niyang payong at ang kanyang matangkad na figure ay huminto sa kanyang harapan mismo. Bakit hindi mo tiningnan ang lagay ng panahon bago ka lumabas? Tanong nito sa kanya na nakakunot ang noo. At isa pa ay napakalakas ng ulan, bakit hindi mo ako kaagad tinawagan para sunduin ka? Tanong pa nito sa kanya. Halata ang pag-aalala sa tono ng boses nito. Hindi ba at nasa opisina ka? Tanong niya naman kaagad rito. Kung noon ay tinatawagan niya ito kaagad, ngayon ay hindi na dahil nga sa mga nangyari nitong mga nakaraan. Wala na siyang lakas pa ng loob na tawagan pa ito. Sa tingin mo ba mas mahalaga ang trabaho ko sa opisina o ang asawa ko? Tanong nito sa kanya. Kahit na hindi sagutin ni Annie ang tanong nito ay alam na niya kaagad kung ano ang magiging sagot nito. Aminado si Annie na dahil sa sinabi nito ay lumambot na naman ang matigas niyang puso. Bigla siyang nagulahan sa mga sinasabi nito at hindi niya akalain na magiging ganito ito. Palagi na lamang itong ganito. Pagkatapos siya nitong saktan ay tae ka naman siya nito aamuhin na akala mo ay bumabawi talaga sa mga nagawa nitong kasalanan sa kanya. Tara na, umuwi na tayo, sabi nito sa kanya at pagkatapos ay naglakad ito palapit sa kanya. Pagkatapos namang sabihin iyon ni Lucas ay hindi niya sinasadyang mapatingin sa suot ni Annie at doon niya nga napansin na nakasuot ito ng damit ng isang lalaki. Nang sumunod na sandali, nakita niya ang lalaking nakatayo sa kabilang sulok ng pavilion at nakatalikod sa kanya. Nang makita niya ang likod nito ay tila ba naramdaman niya na medyo pamilyar ang likod na iyon, ngunit hindi niya lang masigurado kung saan niya na nga ba iyon nakita. Sa sandaling ito ay dumating naman si Ken na sakay ang kotse ng pamilya ni Greg. Agad itong bumaba ng kotse na may hawak na payong at mabilis na nagpunta sa pavilion. Agad itong lumapit kay Greg. Kuya, nandito ako. Ito ba ang kaibigan mo na sinasabi mo? Mabilis na tanong nito sa kanya at pagkatapos ay nginitian pa siya nito. Wala naman siyang magawa kundi ang ngitian ito pabalik dahil hindi naman niya ugaling mang snob. Samantala ay hindi naman maiwasan ni Greg na hindi mapalagay at napakasimple lang naman ang dahilan daw ayaw niyang maging problema siya ni Annie dahil lang sa naroon siya at magkasama sila. Ngunit dahil nga sa dumating si Kenna ay hindi na niya kayang pigilan pa ang mga pangyayari. Nakita ni Annie na bigla na lamang humakbang si Lucas papunta sa kinaroroonan ni Greg. Ang mga hakbang nito ay mabagal at mabigat, idagdag pa na bakas ang galit at pagkapuot sa mukha nito. Akmang magsasalita na sana si Greg nang agad na lumapit si Annie kay Lucas at dali-dali nitong hinawakan ang kamay nito.
Dahil nandito ka na, umuwi na tayo, agad na sabi ni Annie rito upang pigilan na makalapit ito kay Greg. Ang kanyang tinig ay napakalambot at masasabi niya na kahit papano ay malaking tulong ito para hikayatin si Lucas na umalis na sila doon. Samantala, kung wala siguro ang lalaking iyon sa pavilion na iyon ay tiyak na hindi magsasalita si Lucas at agad-agad na niyang kukunin ang kamay ni Annie at uuwi na kasama nito. Ngunit sa mga oras na iyon ay iniisip niya na nililigawan nito si Annie at alang-alang lamang sa lalaking ito ay talagang niyayaya na siya nitong umuwi kaya hindi niya napigilan ang isang ulap ng galit sa kanyang puso. Siyempre alam na agad ni Annie na may puot na sa puso niya kaya sadyang humakbang siya para hawakan ang kamay niya at gusto niyang gamitin ang pag-uwi para akitin ito palayo para na rin sa ikabubuti ng lahat dahil ayaw niya na magkaproblema pa sila doon lalo na at napakalaki ang naitulong sa kanya ni Greg ng araw na iyon. Lalo na ngayon, kung hindi dahil sa quote nito na nakabalot sa kanya at sa tulong nito na pagbubuhat sa kanya ay baka na-stuck pa rin siya sa puntod ng nayang ina hanggang sa mga oras na iyon. Umuungol ang hangin at may mga itim na ulap sa kalangitan at ang buong langit ay kasing dilim ng gabi. At dahil nga sementeryo ang nakapaligid sa kanya ay hindi niya maiwasan ang hindi matakot. Lucas, basang-basa na ang damit ko at sobrang lamig na ng pakiramdam ko, kanina pa ako ginaw na ginaw. Idagdag pa na pagod din ako dahil sa paglalakad kanina kaya umuwi na tayo. Muling sabi ni Annie rito na mas lalo pang pinalambot ang boses. Ang kanyang mababa at malambot na tinig ay dahan-daang dumulas na parang balahibo. Sa katunayan ay ito ang siyang inaabangan ni Lucas sa loob ng maraming araw. Dapat siyang maging masaya na mariig sana ito ngunit nang maisip niya na ginagawa lang iyon ni Annie sa kanya para sa ibang lalaki ay biglang nanlamig ang puso ni Lucas sa sobrang galit. Tumigil siya sa kanyang paghakbang at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Annie. Hindi mo na ba ako mahintay na umalis? Tanong niya rito habang napakuyom ang kanyang mga palad. Annie, sige lang protektahan mo lang siya ng ganito, bulong ni Lucas sa kanyang isip. Bigla namang napatikom si Annie ng kanyang mga labi at tahimik na yumuko. Nang makita naman ni Lucas na hindi siya makasagot at napayuko na lamang ay mas lalo pang nagalit si Lucas at mabilis na inabot niya ang braso nito. Ano Annie, magsalita ka? Galit na sabi niya rito. Itinaas naman ni Annie ang kanyang ulo at tiningnan si Lucas na may tubig na mga mata at malamig na sumagot, kung gayon, ano ang gusto mong isagot ko sa iyo? Tanong nito sa kanya, anong gusto mo? Manahimik na lang ba ako? Tanong ni Lucas sa kanya na nag-iigting ang mga panga dahil sa sobra nitong galit at napatitig sa kanya. Sinalubong naman ni Annie ang mga mata nito at sumagot rito. Lucas, huwag mo nang tangkain na lapitan siya dahil alam ko kung ano ang nasa isip mo. Sabi niya rito. Alam na niya kaagad ang plano nito dahil sa galit na nakikita niya sa mga mata nito sa mga oras na iyon. Bagaman si Lucas ay may mahusay na kasanayan sa pakikipagsuntukan ay tiyak na wala siyang binatbat sa kasanayan ni Greg dahil tiyak na hindi nito mapapadapo ang kamao niya sa mukha ni Greg. Gayunpaman ito ay isang bagay para kay Lucas upang magawang matalo si Greg at ipamukha rito na hindi siya dapat kinakalaban nito lalo na at pagdating ka Annie. Napangiti naman si Lucas nang marinig niya ang sinabi ni Annie, talagang pinuprotektahan talaga nito ang lalaking nasa harap niya. Ganun ba? Ang galing mo talaga Annie, sabi niya habang nagngingit-ngit sa sobrang galit. Tumingin sa kanya si Lucas at halos parang gusto na siya nitong sakalin dahil lang sa paraan ng pagtitig nito sa kanya hanggang sa mamatay siya, marahil siguro dahil sa sobrang galit na nararamdaman nito ng mga oras na iyon. Samantala ay gusto namang matawa ni Lucas dahil ang kanyang asawa sa panahon ng kagipitan ay mas pinili pang paboran ang ibang lalaki kaysa sa kanya. At talaga namang masasabi niya na pinuprotektahan pa talaga nito ito. Wala siyang ibang masabi kung napakagaling nito. Pakiramdam tuloy ni Lucas ng mga oras na iyon ay parang sisabog na ang kanyang baga sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at masasabi niya na siya ay galit na galit talaga. Napakuyom siya ang kanyang mga kamao at pilit na pinipigilan ang sarili. Gayunpaman, hanggat iniisip niya na si Annie ay puno ng pagmamahal kay Greg ay halos mabaliw siya sa matinding selos. Sa huli ay hindi pa rin napigilan ni Lucas ang kanyang sarili at isa-isa na binaluktot niya ang kanyang mga daliri. Nang makita naman ni Annie kung ano ang ginagawa ni Lucas ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata lalo na nang makita niyang ang paghakbang nito palapit kay Greg. Lucas, huwag.
Malakas na sigaw ni Annie at tumakbo nang hindi na nag-iisip at tumayo ng diretso sa harap ni Greg para iharang ang sarili niya rito. Biglang tumigil ang nakaunat na kamao ni Lucas sa harap ni Annie. Halos ilang sentimetro lang ang layo nito sa mukha ni Annie at halos mawalan siya ng malay dahil sa matinding takot na naramdaman niya ng mga oras na iyon. Medyo mabilis ang pagsuntok ni Lucas at laking pasalamat niya na hindi siya natamaan nito sa mukha. Annie, umalis ka sa dyan, malamig na sabi ni Lucas kay Annie nang makita niya na nakatitig sa kanya ang itim na mga mata nito. Tuldok. Matatag naman na nakatayo si Annie sa harap ni Greg na tila ba hindi niya narinig ang sinabi ni Lucas sa kanya. Ibaba mo ang iyong kamay at tayo ka, ako ay aalis sa daan. Mabilis naman na sabi niya habang nakatitig sa mga mata nito mismo. Paano kung hindi ko ito ibaba, hamon nito sa kanya. Kung ganoon hindi na ako aalis, matatag pa rin na sagot niya rito. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa pero walang init at walang lambot. Hanggang sa lumipas ang 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo at makalipas ang 1 minuto na pakikipagtitigan sa kanya ay napabuntong hininga si Lucas at pagkatapos ay ibinaba nito ang kamay simbolo ng pagsuko nito. Tumingin ito kay Annie at pagkatapos ay nagsalita. Palalampasan ko ito ngayon pero sa susunod ay hindi na, malamig na saad nito. Umuwi na tayo, sabi nito sa kanya. Okay, napatango naman si Annie pagkatapos niyang sumagot at walang pag-aatubili na sumang-ayon. Ilang sandali pa ay tumalikod sa kanya si Lucas at mabilis niyang narinig ang isang ingay at nang tingnan niya ito ay nakita niya si Lucas ang sinuntok ang pader ng pavilion, marahil ay dito nito ibinuhos ang galit at inis nito. Nang makita niya ito agad na nanginag ang kanyang puso sa gulat. Akala niya pa naman na okay na ito ngunit hindi pa rin pala. Ang pavilion kung nasaan sila ay gawa pa naman sa bakal at semento kaya ito ay lubhang matigas. Kahit na gaano katigas ang kamao ni Lucas ay tiyak na nasaktan pa rin ito. Nakita niyang nakasimangot ito nang bawiin nito ang kamao nito at kahit na anong isip niya ay siguradong masakit. Bakit tumingin siya rito at medyo nababalisa ang kanyang puso at halos hindi na rin siya makapagsalita ng maayos kung saan ay hindi na niya natapos pa ang kanyang sasabihin sana. Samantala sa pag-iisip ng kasalukuyang estado ng relasyon sa pagitan nilang dalawa ay bigla na naman niya naramdaman na bumalik ang tensyon sa kanyang puso. Sa pagtingin ni Lucas sa mukha ni Annie na wala man lang mababakas na malasakit ay hindi na nagawa pang sabihin ni Lucas kung gaano siya hindi komportable sa kanyang puso. Iniunat niya ang kamay at dali-daling kinuha ang damit na nakapatong sa balikat ni Annie at itinapon ito kay Greg. Pagkatapos ay niyakap niya si Annie at tinanggal niya ang kanyang suot Amerikana at binalot ito ng mahigpit rito. Sa isang iglap ay naamoy kaagad ni Annie ang pamilyar na amoy sa kanyang katawan sa pagitan ng kanyang mga paghinga. Maya-maya pa ay inakay na siya ni Lucas palapit sa kotse at pagkatapos ay dali-dali na silang sumakay na dalawa. Walang imek si Lucas hanggang sa makapasok sila sa loob ng sasakyan ngunit bakas pa rin ang galit sa mukha nito. Kaagad naman na ibinuka ni Annie ang kanyang bibig upang magsalita. Hindi ba at may dala kang payong kanina nung dumating ka? Basag ni Annie sa katahimikang bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi ko marinig, galit na bulong sa kanya ni Lucas. Lucas, alam kong galit ka pero huwag ka naman sanang mag-isip ng kung ano-ano dahil kung hindi dahil kay Greg ay baka nandoon pa rin ako sa puntod ni nanay. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa akin? At kung paano ako natakot? Sabi niya at hindi na niya nakayang pinigilan pa ang kanyang sarili. Ilang beses na niya akong iniligtas sa totoo lang at nakakahiya ang ipinakita mong ugali sa harapan niya. Isa pa ay sasama ako sa iyo pag-uwi ngunit bago tayo umalis ay gusto ko sanang ibigay ang payong mo sa kanya. Sabi niya rito. So, sa tingin mo ba papayag ako? Nakataas ang kilay na tanong sa kanya ni Lucas. Sa pagkakataong iyon ay bigla na lamang napatingin si Lucas kay Annie at doon niya napansin na napakanipis pala ng suot na damit ni Annie at kitang-kita ang panloob nito dahil sa nabasa ito ng ulan. Sa sandaling iyon ay bigla niyang naisip na suot nito ang damit ni Greg kanina at tiyak nito ang itsura nito dahil nga sa suot na nito ang coat nito at dahil doon ay umahan na naman ang matinding selos sa dibdib niya. Ganyan ka lang bang humarap sa kanya? Malamig na tanong ni Lucas rito. Samantala ay hindi naman nakasagot si Annie dahil hindi niya naman alam kung ano ang tinutukoy nito ng mga oras na iyon. Wala siyang alam sa sinasabi nito kaya nanatili lamang siyang walang imek.
Nakita naman ni Lucas na malalim ang kanyang maitim na mga mata kaya agad niyang hinubad ang kanyang Amerikana at agad na ibinalot ito kay Annie. Siya ay orihinal na nakasuot ng isang mahabang trench coat, na hanggang tuhod na sa kanyang taas at ngayon na sinuot niya ito kay Annie ay halos direkta na ito sa bukong-bukong nito dahil sa habang. Sobrang haba naman. Nakasimangot na sabi ni Annie dahil sa habang isinuot nito sa kanyang trench coat nito at sa totoo lang ay hindi niya maintindihan ang ginagawa ng lalaking ito. Tama lang yan sa iyo lalo na diyang sa suot mong damit sa loob. Sagot ni Lucas at hindi pa siya nasiyahan pagkatapos nito. Basa pa ang damit mo, pero malinis at maayos naman ang ipinatong kong damit ko sayo. Dagdag nitong sabi sa kanya. I mean, sobrang haba at madali lang madumihan. Sabi naman bigla ni Annie dahil mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya, isa pa ay wala naman siyang masamang intensyon sa sinabi niya. Di ba nagagalit ka kapag nadumihan ng ibang tao ang damit mo? Tanong niya pa rito para kahit papano ay mawala ng kung anumang nasa isip nito. Oo, pero iba ka naman sa kanila, mabilis rin naman itong sagot sa kanya. Dahil mukhang okay na ito dahil sa sinabi niya ay banilinan na lamang niya ang kanyang sarili na huwag nang magsalita pa dahil baka mamaya ay mapasama lang ulit siya. Pagkatapos ibalot ni Lucas ang coat kay Annie ay inilibot ni Lucas ang kanyang tingin sa kaliwa at kanan hindi siya mapakali habang pinapanood siya nito na ibinabalot niya sa sarili niya ang coat. Inaayos niya kasi ito dahil basta na lamang nitong ipinatong ito sa kanyang balikat. Lumapit ka nga rito at tulungan na nga kita. Biglang sabi ni Lucas sa kanya. Ako na, kaya ko na ito, sabi niya rito ngunit sa halip na tumahimik na lamang ito sa kinauupuan nito ay lumapit pa talaga ito sa kanya at muling hinawakan ni Lucas ang kanyang palso at direktang tinulungan si Annie na isuot ang kanyang coat. Naisip niya kasi na baka mamaya ay bigla na lamang itong mahulog kapag hindi nito ito maisuot ng maayos lalo pa ay napakanipis ng damit nito sa loob kaya mas maganda na lang na masiguro niya na nakasuot ito ng maayos rito, para rin panatag ang loob niya kahit na papano. Sa huli ay halos higpitan ni Lucas ang pagkakabutones nito sa coat kung saan ay halos hindi na makahinga pa ng maayos si Annie. Dalawa lang tayo rito sa kotse. Ano ba ang ginagawa mo sa akin? At sobrang higpit naman nito. Nakasimangot na reklamo ni Annie rito. Galit naman na sumagot si Lucas sa kanya. Hindi ba at sinabi mo na gusto mong bumaba at magbigay sa lalaking iyon ng payong? Tanong nito sa kanya bigla. Nagulat na itinaas ni Annie ang kanyang ulo at nakangiting nagtanong rito. So, pumapayag ka na ba? Talagang nagulat siya. Mula nang sumakay sila sa kotse, si Lucas ay nananatiling tuwid ang mukha at hindi niya inaasahan na papayag ito sa sinabi niyang iyon na dadalan niya ng payong si Greg. Alam kong kapag hindi ako umuo ay tiyak na hindi ka rin mapapanatag at baka hindi ka pa sumama na umuwi sa akin, sabi nito sa kanya. Napataas na lamang siya ng kilay nang wala sa oras dahil sa sinabi nito sa kanya at pagkatapos ay binuksan nito ang pinto ng kotse at kinuha ang dalawang payong sa trunk. Wala sa oras dahil sa sinabi nito sa kanya at pagkatapos ay binuksan nito ang pinto ng kotse at kinuha ang dalawang payong sa trunk. Binuksan niya ang isa sa mga payong at saka iniabot ang isa pang payong na hawak niya kay Annie. Pumunta ka na at hihintayin kita dito, sabi nito sa kanya. Salamat. Sa sandaling ito ay talagang nagpapasalamat si Annie sa kanya at pagkatapos ay dali-dali na siyang lumabas ng kotse. Ilang beses siyang iniligtas ni Greg sa totoo lang at kung hindi siya makapag-paalam ngayon ay hindi talaga siya mapapanatag dahil bigla na lamang siyang hinayla ni Lucas paalis doon at ni hindi man lang niya nagawang magpaalam rito kahit na simpleng paalam lang sana at ni hindi man lang siya nakapagpasalamat rito. Dahil sa malakas na hangin at ulan ang payong na hawak ni Annie sa kanyang kamay ay tinangay sa kaliwat kanan ng malakas na hangin at ang suot niyang mahabang Amerikana ni Lucas ay halso sumayad na sa lupa kaya dahan-dahan siyang lumakad at punong-puno rin ng pag-iingat. Nang makita siyang paparating ni Greg ay agad itong tumayo mula sa kinauupuan nito at naglakad upang salubungin siya. Malakas ang ulan, bakit bumalik ka pa? Agad na tanong nito sa kanya at hindi man lang siya nitong binigyan na chance na unang magsalita. Umuwi ka na at nang makapagpahinga ka, base sa tinig nito ay mayroon pa ring kalakip na pag-aalala. Iniunat ni Annie ang kamay at iniabot rito ang payong na hawak niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kotse na sumando rito sa di kalayuan. Kahit na may binibigyan kita ng payong ngayon ay baka hindi mo rin naman ito kailanganin.
Sabi ni Annie habang nakatitig sa kotse na sumando rito at pagkatapos ay muling tumingin rito. Ngunit ito lang ang magagawa bilang pasasalamat sa tulong mo sa akin. Gamitin mo man ito o hindi, nais kong ibigay ito sa iyo. Dagdag pa niya at pagkatapos ay bahagyang nginitian ito. Okay, sige, gagamitin ko ang payong na ito, salamat. Agad rin namang sagot sa kanya ni Greg at pagkatapos ay tumingin si Annie sa batang babae na naroon na sumando kay Greg kanina at tumawag na kuya rito at nag-atubili pa siya na magsalita habang nakatitig rito at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Mayroon akong isang bagay na gustong sabihin sana sa'yo na wala sanang ibang nakakarinig kung maaari lang. Medyo nahihiyang sabi niya. Tumingin naman agad si Greg kay Kenna. Mauna ka nang pumunta sa kotse at doon mo na lang ako hintayin. Sabi niya rito ngunit nagulat siya nang bigla na lamang itong tumanggi. Hindi, hihintayin na kita rito, kuya, sabi nito sa kanya at nagmamadaling hinawakan nito ang kanyang braso. Agad naman na tinanggal ni Greg ang kamay nito sa kanyang braso at pagkatapos ay sinaman ito ng tingin. Kenna, huwag ngang matigas ang ulo mo at pumunta ka na doon. Susunod din ako kaagad sa'yo, sabi nito sa kapatid niya. Ngumuso lamang ito at baka sa mukha nito na hindi ito masaya dahil sa pagtataboy niya rito pero di nagtagal, parang may naisip ito at pagkatapos ay nilingon siya nito at ngumiti. Kuya, sinabi ni ate na may nagugustuhan ka at sa totoo lang ay ayaw kong maniwala sa kanya pero hindi ko inaasahan na totoo pala. Sabihin mo nga kuya, gusto mo ba siya? Tuloy-tuloy na sabi nito at pagkatapos ay nilingon pa siya nito na may isang nanunuksong ngiti sa labi. Kung ano-ano ang sinasabi mo, pumunta ka na nga doon, napakagulo mo lang rito. Sabi niya at pagkatapos ay bahagya pa itong itinulak dahil sa sobrang pagkapahiya niya sa harapan ni Annie. Napakadaldal talaga ng kapatid niyang ito at halos wala man lang kapreno-preno ang bibig nito. Sa totoo lang kuya ay ngayon lang kita nakitang ganito ka-gentle at maingat sa isang babae. May mga babaeng humahabol sa iyo noon, pero tinanggihan mo silang lahat ng walang kaawa-awa. Sabi nito sa kanya, dahil sa sinabi nito ay halos hindi na niya alam kung may mukha pa ba siyang ihaharap kay Annie ng mga oras na iyon. Pumunta ka na sa sasakyan, sabi niya rito na may halong banta na ang tinig at talaga namang sinaman na niya ito ng tingin, yung tipong sa isang tingin lamang ay makukuha na nitong matakot sa kanya at sa wakas ay nagawa na ni Kenna na bumalik sa kotse at pagkatapos ay naglakad siya pabalik sa harapan ni Annie. Pasensya na at pinaghintay kita, sabi niya at pagkatapos ay bahagyang napakamot ng ulo. Hindi niya moari kung paano siya titingin sa mga mata nito dahil sa mga sinabi ng kapatid niya. Hindi, okay lang ano ka ba, sabi naman ni Annie sa kanya at pagkatapos lamang nitong magsalita ay bigla silang natahimik na dalawa. Napakagatlabi muna si Annie bago siya muling nagsalita, isa pa ay ikanabisa niya muna sa kanyang isip ang mga sasabihin niya rito. Greg, pasensya ka na at muntik ka nang masaktan kanina dahil lang sa ginawa ni Lucas. Pasensya ka na talaga sa inaste niya kanina at talagang nahihiya talaga ako sa'yo. Sabi niya rito. Hindi niya alam kung paano siya hihingi ng dispensa sa ginawa ni Lucas rito sa kabila ng ginawa nitong pagtulong sa kanya. By the way, hindi ko pa siya ipinapakilala sa iyo. Lucas Montenegro ang pangalan niya at asawa siya ang asawa ko. Sabi niya rito. Alam niya na ang tungkol sa bagay na iyon pero iba pala na marinig mo ito sa personal at ito mismo ang magsasabi sa kanya mismo. Naisip tuloy ni Greg kapag narinig niya iyon na ito mismo ang nagsabi ay magiging kalmado na siya. Ngunit sa mga sandaling iyon habang pinapakinggang ito ay ang kanyang puso ay hindi niya napigilan ang pagtibok ng napakabilis at tila ba naging magulo ang lahat. Lumunok muna siya bago niya nagawang magsalita. Maaari ko bang itanong sa'yo kung gaano na kayo katagal nakasal? 2 taon na, sagot ni Annie at nang matapos magsalita si Annie ay nagkunwaring ngumiti siya ng malungkot at pagkatapos ay malungkot na nagsalita. Ang mag-asawa ng 2 taon ay dapat pa ring nagmamahalan hanggang sa mga oras na ito at napaka-affectionate sa isa't isa ngunit ako ay parang hindi na ganun sa kanya, ewan ko parang napakagulo na at maging ako ay hindi na rin maintindihan ang sarili ko. Sabi niya at pagkatapos ay napabuntong hininga. Pinilit ni Annie na magpaskil ng isang ngiti sa kanyang labi. Sa totoo lang ay medyo naiiba ito sa kasal na iniisip ng lahat. Hindi niya napigilan na masabi ito rito. Mahal na mahal ko siya, pero may ibang laman ang puso niya kaya naman parang medyo kakaiba ang relasyon nilang dalawa,
dahil sa totoo lang ay ang alam niya sa mga taong ikinakasal ay iyon ang mga taong nagmamahalan pero sa kaso nila ni Lucas ay hindi ganun ang nangyari. Ang pinagbubuntis mo, alam ba niya? Hindi napigilan ni Greg na itanong rito. Umiling naman si Annie rito at pagkatapos ay sumagot. Hindi pa niya alam, kaya sana rin matulungan mo akong itago ito mula sa kanya. Ayaw kong malaman niya, sagot ni Annie rito. Agad naman na napakunot ang noo ni Greg dahil sa isinagot ni Annie sa kanya. Bakit naman ayaw nitong sabihin sa asawa nito bakit hindi mo sabihin sa kanya na siya ang ama ng bata at karapat dapat niyang tanggapin ang responsibilidad na ito? Isa pa ay ikaw ay napakahina at wala sa mabuting kondisyon ngayon. Tuloy-tuloy na sabi niya na punong-puno ng pag-aalala. Hindi na kailangan, mabilis na sagot ni Annie. Ayoko namang gamitin ang batang ito bilang isang dahilan para makakuha ng kahit ano mula sa kanya. Isa pa ay baka ako lang ang may gusto nito, hindi ba? Ayaw ko namang ipilit sa kanya na tanggapin ang mga magiging anak ko. Sabi niya rito at pagkatapos ay pinilit niyang ngumiti at nilingan ito. Greg, salamat, nginitian niya ito ng bukal sa kanyang puso. Hindi ko inaasahan na marami akong masasabi sa iyo. Sabi nito na medyo natatawa at pagkatapos ay tuluyan na nga siyang nagpaalam rito. Una na muna ako sa iyo, salamat ulit, sabi niya rito bago niya ito tuluyang inawang nakatayo doon. Nanatiling nakatayo doon si Greg sa kanyang kinatatayuan at sinundan ng tingin si Annie na mabilis na nawala ang figure sa gitna ng napakalakas na buhos ng ulan. Ang malakas na ulan, tulad ng hindi mabilang na mga linya, ay bumagsak ng tuloy-tuloy sa lupa. Sa buong sementeryo ay halos isang makapal na patong ng ulap ang bumalot rito dahil halos nasa tabi lang kasi ito ng bundok kaya medyo maulap. Habang papalayo ng papalayo ang figure nito ay lalo lamang itong nagiging blurred. Sa huli ay wala nang makita pa si Greg. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nawala ang kanilang sasakyan sa ulan. Pagdating sa bahay ay kaagad na naligo si Annie para hindi siya magkasakit. Dahil sa ulan ay hindi niya maiwang hindi mag-alala na baka magkaroon siya ng sipon kaya't mas matagal siyang nagbabad sa mainit na tubig dahil gusto niyang mawala ang lamig sa kanyang katawan. Nang makapagdesisyon siya na sa wakas ay lumabas siya ng banyo ay siniguro niya talaga na mainit na siya at maluwag at komportable na ang pakiramdam niya. Pero hindi niya inaasahan na agad niyang makikita si Lucas pagkalabas niya ng banyo. Kapapasok lang din ito ng pinto at mukhang katatapos lang din itong mag-shower at nakasuot din ito ng pijama katulad niya at ang itim niyang buhok ay tumutulo pa dahil sa pagligaw nito. Habang nakatitig rito ay hindi niya maiwasan na hindi makita nagkagwapuhang taglay nito habang nakausot ito ng pantulog na talaga namang nagpalutang sa kagwapuhan nito. At sa ilalim ng liwanag ng ilaw ay mas lalo pang lumakas ang apil nito. Wala man lang siyang makitang konting kapangitan rito. Biglang napalunok si Annie ng mga oras na iyon at halos hindi na niya matanggal pa ang kanyang tingin kay Lucas. Nang lumingon ito sa kanya ay nagkataon na nagsalubong ang mga mata nila ni Lucas na may nagninangas na init at may iba pang nakapaloob na damdamin doon na hindi niya lang mabigyan ng pangalan na bumabagsak sa kanya. Wala sa isip ni Annie na agad na mapahigpit ang hawak niya sa kanyang pijama at mas ibinalot palalo sa kanyang katawan. Ang kapaligiran ay naging hindi maipaliwanag na tila ba may kung anong namamagitan sa pagitan nilang dalawa at walang nagsalita sa kanilang dalawa sa ilalim ng malamlam na ilaw. Napadila si Annie sa kanyang mga labi at pagkatapos ay naglakad ng tuloy-tuloy at nilagpasan si Lucas. Pero sa sandaling makalagpas siya sa tapat nito mismo ay bigla na lamang nitong inabot ang kamay niya at hinawakan ito ng mahigpit. Automatiko namang napatingin siya kay Lucas at akamang magtatanong na sana siya nang matigil siya dahil nakita niya na ang mga madilim na mga mata ni Lucas ay nakatitig sa kanya at ang mga titig nito ay nahulog kay Annie na parang apoy. Napakunok naman si Lucas habang nakatitig kay Annie at alam ng Diyos kung gaano siya kaganda at kaakit-akit sa paningin niya ngayon. Simple lang naman ang suot nito habang nakalugay ang mahaba nitong buhok na medyo magulo marahil siguro sa ginawa niyang pagligo pero hindi nakahadlang iyon rito dahil mukha pa rin itong napakabanayad at mas lalo lang nagpa-sexy rito. Dahil marahil sa mainit nitong kinanligo, ang maliit na mukha ni Annie ay nagkulay rosas at halatang napakalambot sa mga oras na iyon at hindi naman isang pagmamalabos na sabihin na ito ay nagmukhang diwata pagkalabas nito sa banyo. Sa totoo lang ay nang makita niya ito kaninang pagpasok niya ay pilit talaga siyang nagsikap na pigilan ang kanyang sarili sa abot ng kanyang makakaya.
Kaya lang ay nang makita niya itong dinilaan nito ang kanyang mga labi, ang kanyang puso ay bigla na lamang tumibok ng napakabilis at halos sumabog na. Sa sandaling iyon, ang tanging pumasok lang sa kanyang isipan ay ang huling pagkakataon na hinalikan niya ito at ang mga labi nito ay malambot na malambot, kulay rosas, kasing kaakit-akit ng jelly. Hindi kailanman naramdaman ni Lucas na siya ay isang taong mapusok dahil sa loob ng 2 taon nila bilang mag-asawa ay bilang lang ng mga gabi na sila ay nagniniig na dalawa dahil halos wala naman siya lagi dahil laging nasa business trip siya. Idagdag pa na mas bihira na naman ang paghalik niya rito. Pero simula nitong mga nakaraang mga araw na hinalikan niya ito ng ilang beses ay para bang na-addict siya sa lasa ng mga labi nito at nahuhumaling sa tuwing magkalapat ang mga labi nila. Samantala nang mahawakan naman siya ni Lucas ay kaagad siya nitong iniikot paarap rito. Nang sumunod na sandali, niyakap na siya kaagad ni Lucas at pagkatapos ay mabilis na hinawakan ang kanyang baywang. Tumangala siya upang tingnan ito at hanggang sa mga oras na iyon ay mainit pa rin ang tingin nito sa kanya. Pagod ako at gusto ko nang matulog, bitawan mo na ako. Ibinuka ni Annie ang kanyang mga labi at mahinang sabi rito. Niyakap siya ni Lucas ng direkta at inilagay sa kama pagkatapos ay muli siya nitong tiningnan ng malalim na mga mata nito. Okay lang. Inaantok na din ako, kaya sa tabi mo ako matutulog. Sabi nito sa kanya na hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin siya nito pinapakawalan. Pero gusto kong matulog mag-isa at walang katabi, sabi agad ni Annie rito. Pagkatapos ni Vanu magsalita ay agad siyang dinaganan ni Lucas at hinalikan siya ng direkta sa kanyang nakabukang mga labi. Sa pagkakataong iyon ay napakabagal at banayad ng pagkakahalik nito sa kanya. Halos kaibang-kaiba noong huling beses siya nito hinalikan na halos pumutok ang mga labi niya dahil sa halik nito na may halong galit. Dumilat si Annie at nabalot ng kanyang kalituhan ang kanyang utak sandali sa paggalaw ng labi nito at halos makalimutan na niyang itulak ito palayo. Matapos niyang magising mula sa paglipad ng isip niya sandali ay agad niyang itinaas sa dibdib nito ang kamay niya at akmang itutulak na niya sana ito palayo ay bigla na lamang hinawakan na ni Lucas ang kanyang palso at ang kanyang mga paggalaw ay napaka-banayad din tulad ng isang disenteng lalaki na animoy hindi marunong magkamali sa kanyang mga galaw. Pinilit niyang makawala sa pagkakahawak nito ngunit sa ilang beses niyang pagsubok ay nabigo siya. Wala siyang kalaban-laban sa lakas nito kaya sa huli ay tumigil na lamang siya sa kanyang panlalaban. Sa huli, ang tanging nagawa niya na lang ay ang pagdikitan ng kanyang mga ngipin at huwag niyang hayaang makapasok ang dila nito ng tuluyan sa kanyang bibig. Sa mga oras na iyon ay hindi naman nakaramdam ng galit si Lucas dahil sa panlalaban ni Annie sa paghalik niya rito at matyaga pa rin niya itong hinalikan ng napabanayad at hinihintay niya si Annie na tuluyang magparaya at hayaan na siya sa gusto niyang gawin rito.